Marami ang tinawag, ngunit konti ang pinili na tumugon at marami ang tinawag, ngunit konti ang pinili. At konti rin ang tumugon at sumunod sa aking salita. Isa ba kayo sa pinili na tumugon at sumunod? Ipamuhay ninyo ang aking salita at mabubuhay kayo. Ano man ang inyong hinin ay pagkakaloob, hindi ko kayo pababayaan. Amen. Alam niyo dito sa lupa, paulit-ulit lang, paikot-ikot lang tayo dito sa lupa. For 40 years, paikot-ikot sa ilang. Ngayon, ang ginawa ng Diyos sa atin, para hindi boring ang buhay. Dahil yun at yun eh, gigising ka, maliligo ka, kakain ka, papasok ka sa trabaho, mamumroblema ka, laging ganon. Ang daming problema. Naglagay siya ng daan. At itong daan na nilagay niya to, may purpose to. Papunta sa promised land. Kaya meron church in the wilderness eh. At itong mundong ito, ang wilderness. Nandito ang iglesia, inilagay ang daan, liwanag o ilaw, si Kristo, salita ng Diyos. So kapag dumadaan ka doon sa daan na inilagay ng Diyos, merong buhay na walang hanggan. Merong promised land. Kaya ang sabi ng prophet, tumugon ba kayo doon? Naglagay siya ng daan, ng buhay, mabubuhay kayo. Yun ang message sa atin, kinonfirm ng mga prophet. Way of righteousness is life. This way has no death. Walang kamatayan dito sa daan na to. So, pinili mo bang daanan ito? Kasi araw-araw meron tayong problema. Araw-araw may nagaganap sa buhay natin. Ano reaction doon? Doon sa daan. Dadaan ka doon sa daan. Huwag kang dadaan doon sa gusto mong daan. Kasi malawak ang daan papunta sa kamatayan eh. Marami pupasok doon. Makipot lang ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Pero sigurado yun. So doon tayo dadaan. Yun ang pinadadaan ng Diyos, yung makipot na daan, si Kristo. Salita ng Diyos. Sabi ng Proverbs 12:28. Nasa daan ng katwiran ng buhay at sa kanyang landas ay walang kamatayan. So nakakatiyak tayo na kapag pinili mo ang Panginoong Hesus at dumaan ka sa daan na pinadadaan sa atin through the Word of God, nakakatiyak ka, may buhay na walang hanggan. Walang kamatayan. Mamatay man ang katawan mo, hindi mamamatay ang kaluluwa at espiritu mo. Kasi pinili mo yung daan na yun. So sa lahat ng sitwasyon ng buhay, may sagot. At ang ibinigay na sagot ng Diyos dyan, Word of God. Mag-isip kayo ng bagay sa buhay nyo, ang Word of God ang sagot. Ang solusyon, Word of God. Lahat. The Word of God is health to the flesh. So, gamot na yun sa lahat ng sakit. Ang Word of God ay siyang buhay. It is the way, the truth, and the life. So, yun ang katotohanan. Solve na yung problema. Nasa katotohanan na tayo, ang buhay. Nabubuhay ka ngayon sa buhay ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Ngayon, kung magkapatuloy kang dumadaan sa daan na yun, may pupuntahan ka, yung promised land. O yung buhay na walang hanggan. Kaya yung ipinakita sa Old Testament na pangyayari sa Israel, ipinakita yung isinulat para matuto tayo sa mga nakaraang nangyari. Yung lahat na naganap doon ay nagaganap din ngayon in a spiritual way. Kasi nung araw, material eh. Pinapatay nila talaga yung mga kaaway. Yung mga Jebusites, lahat ng kalaban doon, Canaanites. Pinapatay talaga. Ngayon, ang kalaban natin, mga masamang espiritu, papatayin din natin. Hindi natin pahihintulutang maghari sila sa buhay natin. Kung minsan nakalusot sila, meron daan. Merong binigay si Moses na na kopre, na tungkod eh. Tingin ka doon sa kopra, si Kristo. Solve ang problema. Punta ka kay Kristo, tinan mo si Peter. Nagawa ni Peter, lumakat sa ibabaw ng tubig, dahil siya, nananampalataya siya. Pero nung natakot siya, sumigaw kaya siya, Panginoon. Hindi niya ginamit yung ability niya sa paglangoy. Panginoon, tulungan mo ko. So, ganun din tayo eh. Kung makakagat ka ng ahas, pumunta ka doon sa Panginoong Hesus at solve ang problema. Walang sitwasyon sa buhay natin na hindi masosolve. Lahat ng problema solve. Yung lang love, accept all things, napakabisang-bisa talaga nun eh. Kasi kahit ano nangyari sa'yo, masama ang mabuti, i-apply mo, love, accept all things. And love can bear all things. And love will never fail. Napakaganda ng mga Word of God.
Kapag natutunan na natin na ang Word of God ang solusyon, masosolve lahat ng problema. Lahat ng bagay sa buhay natin may solusyon eh. Ibinigay na ng Diyos ang solusyon, Word of God. So kung sumasampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka sa Word of God. Napakabisa ng salita ng Diyos. Walang salita ng Diyos na walang kapangyarihan. Makapangyarihan ka agad siya. Mabilis ang power ng Word of God. Kaya kung tayo magiging bagong nilalang ka. Pag pinaniwala ka, isa kang bagong nilalang, isa kang bagong nilalang. Pag pinaniwalaan mo na masunurin ka talaga, masunurin ka. Ganun kabilis, instant ang pananampalatayang ibinibigay ng Diyos. Complete obedience to the will of God must be our priority. So yung buhay natin dito sa lupa, ang priority mo, complete obedience to God. Ilagay mo sa isip mo yan, sabihin mo sa sarili mo, ang priority ko, complete obedience to God. Kapag may nangyayari sa buhay ko, Word of God agad na solusyon. Sabi sa John 6:63, sa laman, walang pakinabang eh. Ang salita ko ay espiritu at buhay. Kung mabubuhay tayo sa dating pagkatao sa laman, mamamatay kayo. Sabi sa Galatia. Hindi na papabibiro ang Diyos, sabi eh. Serious ang Diyos. And God means business. Kaya ganun din tayo. Let's means business. Kinakailangan, laging dadaan tayo doon sa daan. Kahit na paikot-ikot tayo dito sa mundong ito, paulit-ulit lang ang buhay, dahil paulit-ulit naman talaga. Pero merong daan eh. Dumaan ka agad doon sa daan na yon at save ka. Walang makakagalaw sa iyo doon. Sabi ng Diyos sa Galatians 6:7 hanggang 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So aanihin mo, masamang man o mabuti hinasik mo, aanihin mo. Sapagkat ang nag-aasik na sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik na sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So ang ihahasik mo sa Espiritu, Word of God, buhay na walang hanggan. John 6:63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. So kahit ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamasipag, ikaw ang pinakabait na tao, at nabubuhay ka sa sarili mong paraan, sarili mong katalinuhan, ay walang pakinabang. Nauuwi sa wala, kasiraan at kamatayan. Pero kung ikaw ay kahit na napakasama mong tao, napakatanga, pero sumampalataya ka, ibinigay sa iyo ang Espiritu Santo, sumunod ka doon sa daan na pinadadaan, Espiritu at buhay. Masagana ang buhay mo, successful. Kasi ang success natin yung you do what you want and you love what you do. Ginagawa mo yung gusto mo at minamahal mo yung ginagawa mo. Yun ang kasiyahan eh. Ano ba gusto mong gawin? Masaya ka ba sa ginagawa? Kahit sa trabaho. Kailangan ng trabaho mo, yung mahal mo, gusto mo. Kasi boring ang trabaho kapag ayaw mo. So pag nagkaroon ka ng trabaho, mahalin mo yung trabaho mo, mag-enjoy ka sa trabaho, at sasagana ka dyan. Mahalin mo. Sapagkat, halimbawa, ano ba talaga gusto mo? Ako, gusto ko talaga Kristiyano. Masaya ako sa pagiging Kristiyano. Minamahal ko ang pagiging Kristiyano. Nag-e-enjoy ako sa pagiging Kristiyano. Kasi yan ang sikreto eh. Mahalin mo yung ginagawa mo and enjoy what you do. Kahit sa ang aspeto ng bagay, i-apply mo yun. Kasi kapag ikaw ay naiinis na sa ginagawa mo, kaya pag mag-aasawa ka, siguraduhin mo, masaya ka sa magiging... Kasi pag-ising mo, ano na makikita mo. Eh kung ayaw mo doon, gano'n mo araw-araw, peste buhay mo. Eh mukha nung makikita mo eh. Kaya pag mag-aasawa ka, siguraduhin mong Kristiyano. Kasi kahit hindi gwapo, basta Kristiyano, gwapo. Kahit hindi masyado maganda, basta Kristiyano maganda. Bakit? Malinis ang espiritu at kaluluwa nun eh. Papalitan naman ng katawan eh. Kahit ba pangit siya, i-glorify din yun eh. Oh. Hindi na pangit. So pinaka-importante, yung paglilinis ng kaluluwa. Paglilinis ng espiritu. Napakalaga, pagpapakain sa espiritu at kaluluwa. At ang pagkain yan, Word of God. So hindi yung ating sariling karunungan. Kasi babaliwalain ng Diyos eh. Sabi sa 1 Corinthians 1:19, sapagkat nasusulat,
iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong at isawawala ko ang kabaitan ng mga mababait. So, asan yung paraan mo? Asan yung sinasabi mong wise na paraan mo? Asan yung kabaitan mo? Iwawasak na eh. So, yung karunungan lang ng Diyos ang tatanggapin niya at kabaitan ng Diyos at yun si Kristo. Yun ang way of God, yun ang katalinuhan ng Diyos, yun ang isip ng Diyos eh. So, yun yung daan na ipinadaan sa atin. Yun yung dinadaanan eh, ng mga Israelita nung araw eh. Binuhin mo, nag-provide sa kanila ang Diyos ng pagkain, di sila nagtrabaho, mana, kumakain sila, may kuryente sila, may meraldo sila. Paggabi, may ipo-ipong apoy. Meron silang haliging ulat sa umaga. Inililid sila ng Espiritu kung saan sila titigil. Wala silang gastos, walang trabaho na buhay for 40 years. Sipin mo yun? Napakatindi. Ganon din tayo. Kasi yung 40 years, yun yung kabuuan ng buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Basta kakain ka lang ng mana. At yung mana na yung galing sa langit na tinapay, yun si Kristo ngayon eh. Nung araw, material eh. Ngayon, spiritual na eh. Pero ganun pa rin ang sistema. God is the same today, yesterday, and forever. Yun ba yan, ibang pamamaraan lang ang ginamit niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon. Kaya napakahalaga na ang Espiritu Santo ibinibigay sa tao. Nagiging tunay kang Kristiyano at ibabautismo ka sa Espiritu Santo para magsalita ka sa iba't ibang wika, magkaroon ka ng kapangyarihan labanan ng kalaban. At ibinigay si Kristo ang salita ng Diyos para maging daan natin sa pamumuhay. Hindi tayo matatalo ng kalaban kailanman. His law must be within our hearts. Kasi kailangan ang batas ng Diyos na si Kristo, ang kalooban ng Ama, laging nasa ating puso. Para hindi tayo magkasala. Makakaiwas tayo sa kasalanan. Kasi yung puso, yun ang buhay. Sabi, ingatan mo yung puso na dinadaluyan ng buhay. So, pag sinabing puso, yun ang buhay natin eh. Ang magiging buhay mo, buhay ni Kristo. Ang salita ng Diyos, magiging buhay mo. Pipiliin mo yun eh. Yun ang solusyon sa lahat ng problema eh, si Kristo eh. Magiging buhay mo. Sabi ng Psalm 48, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O, ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So, ang kautusan ng Diyos nasa loob ng puso si Kristo. Ang salita ng Diyos nasa loob ng puso. So, kinalulugdan mo sundin yun. Masaya ka. Napakasaya ka na napunan na yung kakulangan. Kasi ang tao, tatanungin mo tao, okay ka na ba? Sabihin niya, oo, wala na akong mahahanap ang iba. Pero bakit parang merong vacuum sa loob ko? Parang may kulang. Diyos yun eh. Yung maliit na espasyo sa nakulang, yun si Kristo, wala sa iyo. Pero sasabihin nila, nasa akin na lahat eh, pero bakit may kulang? Diyos ang kulang eh. Kasi pag ang Diyos naman nasa iyo, wala ka nang kulang. Kasi nasa Diyos na ang lahat eh. Eh nasa iyo ang Diyos, wala kang kulang. Hinihintay na lang natin ang pagbaba ng Panginoong Hesus at yung patuloy na pananampalataya. Hinihingi lang ng Diyos na laging tayong pupunta doon sa daan, papunta sa promise land. Sandali ha. Kanina pa ako naiinitan eh. Sabi ng Psalm 119:11, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kasi pag sanay ka na sa Word of God, nasa buhay mo na eh, pinamumuhay mo na eh. Lahat ng sitwasyon, Word of God sinasabi mo eh. Hindi ka makakagawa ng kasalanan eh. Bakit? Meron Word of God agad eh. Sasabihin ng Holy Spirit siya, ito yung Word of God. So pag Word of God na, hindi ko na ngayon gagawin, ang i-apply mo Word of God eh. Kaya sabi, hindi ka magkakasala. Nagkakasala tayo. Hindi pwedeng hindi magkasala. Unintentionally. Nagkakasala tayo pa rin eh, kahit matuwid eh. Pero kapag ang salita ng Diyos nasa puso mo na, nakakapag-iingat ka sa iyong sarili. Kaya sabi, kapag nag-iingat ka sa sarili, hindi ka magagalaw ng masama. Kapag ang buhay ng Diyos ay pinamumuhay mo si Kristo, hindi ka makakagawa ng masama.
Kasi mayroong magpapaalala, may mag-uudyok sa iyo, may magsasabi, ipinamumuhay mo, Word of God. Living Ephesians kung tawagin. Buhay na sulat ka. Nasa loob mo ang Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Hindi na yung pamamaraan mo. At buong puso kang sumusunod. Ephesians 6:6. Buong puso. Baka nadapa kayo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. So yung mga utos ng Diyos sa atin, yung mga dekreto ng apostol, ginagawa mo yun sa kalooban mo. Ibig sabihin, involve yung puso mo, yung buhay mo, yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo, yung gusto mo, yung plano mo, naaayon lagi sa Word of God. Yun ang sistema eh. Buong buhay mo. Pag kumakain ka, ang batayan mo, Word of God. Pag nagtatrabaho ka, batayan mo, Word of God. Pag naglalakad ka, batayan mo, Word of God. Nauupo ka, batayan mo, Word of God. Kapag nasanay na tayo, nang nasanay na Word of God, nagiging katulad ka ni Kristo. You will be what you worship. Kasi yung pagsamba, pag-aalay ng katawan eh, bilang handog na buhay. So you will be what you worship. Pag inialay mo yung katawan mo bilang handog na buhay, yung kaluluwa mo at espiritu mo, mabubuhay sa salita ng Diyos. So papalitan yung katawan. I-glorified ka eh. Kasi hindi na kailangan yun eh. Kaya nga ipinaalay ngayon para mag-glorify yung iaalay mo. Kasi pag hindi mo inaalay yun, ano gagamitin ng kaluluwa at espiritu? Ano gagamitin? Katawan ang gagamitin sa iyo. Kaya hahatulan tayo ng Diyos sa ginawa natin eh. Nakasulat sa 2 Corinthians 5:10 yata yun. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So haharap ka, hindi ka makakaiwas. So kung ang ginagawa natin sa pamamagitan ng katawan ay Word of God, paano ka hahatulan ng Word of God? Word of God yung ginawa ng katawan mo. Ano ang hatol gagawin sa iyo? Sinunod mo ang Diyos. Hindi niya mahatulan ng sarili niya. Kaya sasabihin ni Kristo, Ama, tinanggap niya ako bilang Diyos at tagapagligtas, spare mo siya. Sabihin ng Ama, approve. Kasi ang tinitignan ng Diyos sa atin, si Kristo. Hindi na niya tinitignan sa atin ang katangian natin o kahinaan natin, si Kristo. Kaya kapag sumasampalataya ka kay Kristo, bago ka nila lang. So ang nakikita sa iyo, si Kristo, ang bagong pagkatao mo. So hindi yung dating pagkatao. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, ipinako sa krus yung dating pagkatao para ma-deny natin ang sarili natin. Kasi pag hindi mo i-deny sarili mo, hindi ka makakasunod kay Kristo. Sabi ng Romans 6:6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan para magiba yung katawan. Kasi ang lahat ng kasalanan nasa katawan. So gagawa ang kasalanan dyan sa laman. Yan ang laman eh. Kaya huwag kang mabubuhay sa laman. Ang ginawa doon, giniba para hindi maging salarin. Kasi yan ang culprit eh. Yan ang may kasalanan, yan ang gumagawa sa atin eh. Nasa loob tayo ng katawang makasalanan. Kaya naghihirap yung kaluluwa natin ni Espiritu sa katawang makasalanan. Kaya ang gagawin ng Diyos, ialay mo. Para pag nakaalay yung katawan, hindi na siya makapag-ahari, mag-iiba. So nasa decision making mo. Iaalay mo talaga sa Panginoon, ito na yung katampatang pagsamba mo, na ibig sabihin ng pagsamba, pagsunod mo sa kalahat ng kalooban ng Diyos. Siya na talaga ang tunay na Diyos mo at mag-ahari na siya ng lubusan. God will rule. Magiging si Israel ka na, hindi na si Jacob na matalas,
tuso. Alam mo yun si Jacob, tuso yun eh. Matalas yan eh. So, planter yan eh. Pero nung ano siya ng Diyos, binrake down yung paa niya, napilan siya, umasa siya sa Diyos. Sabi niya ng Diyos sa kanya, from now on, you will not be Jacob, but Israel. God will rule. So, mag-ahari na ang Diyos. So, ganun tayo eh. Gumagawa ang Diyos ng isang bagay sa atin na dinalagyan niya tayo ng pagkahina. Katulad ni Pablo, sabi niya, ako'y mahina, malakas ako sa Diyos. Ganun ang ginawa kay Jacob, ganun ang ginawa kay Moses, ganun ang ginawa kay Lot, yun ang ginawa sa akin. Gumawa ang Diyos ng isang bagay na pahihinain ka para hindi ka umasa sa sarili mo. Kasi ako nung araw, grabe pag-asa ko sa sarili ko eh. Sabi ko nga, hindi ko na kailangan mag-pray eh. Pero nung gawin ng Diyos sa akin na ipaksak ako, pahinain ako, naku, kailangan naman lagi ako mag-pray. Talagang ganun. Kasi kailangan pahinain ka. Tinan mo yung mga malapit na umatay. Mahinang mahina. Ang lapit-lapit sa Diyos nun. Walang ginawa yun kundi kausapin ng Diyos. Walang ginawa kundi manalangin. Kahit natutulog, mananalangin, naggising, nakaupo, nakatayo, naglalakad. Walang ginawa yun kundi kausapin ng Diyos. Bakit? Eh, mamamatay na siya. So, mahinang mahina siya. Ganun. Inilalagay tayo ng Diyos sa isang kalagayan na lagi kang tatawag sa Kanya. Lagi kang hihingi ng tulong. Kaya minsan dinadala tayo doon sa lugar na nakakatakot. Kasi pag natatakot ka, hingi ka ng tulong sa Diyos. Nilalagay ka sa lugar ng Diyos na talagang mapanganib, humingi ka ng tulong. Ang nais ng Diyos kasi maging mapanalangin tayo. Kaya ang binigay ng Diyos sa atin yung kapangyarihan pagsasalita sa iba't ibang wika. Kasi kapag nagsasalita ka doon, lagi ka nananalangin. Ang Espiritu Santo nananalangin sa kalooban ng Diyos eh. Kaya hindi mo kailangan magkapisa ng sasabihin eh. Kung ano nasa puso mo, sabihin mo, susundan mo ng gift of thanks eh. Yung kulang doon, pupunuan ng Diyos yun. Kaya sabi ni Pablo, ano ito, mananalangin ako sa Espiritu, mananalangin din ako sa aking pag-iisip. Kasi yung kulang eh, kulang tayo sa pag-iisip, di tayo marunong manalangin ng tama. Para maging tama, ibinigay yung Espiritu mananalangin, tama na. Kasi pag nag-pray tayo minsan, mali eh. Mali ang prayer natin. Pag nag-thanks naman tayo, yung mali doon na itatama. So, sigurado tayo na ang panalangin natin, dinidinig ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos lagi eh. Kung titignan niyo mabuti ito hanggang ngayon, binabanatan yung gift of thanks. Ang daming walang naniniwala dyan. Hindi nila pinaniwalaan yung makapangyarihan gawa ng Diyos, sabi sa Philadelphia. Meron kang kaunting kapangyarihan, pero tinupad mo ang salita ng ating pagtitiis, iingatan naman kita sa araw na subukan ko ang buong sanlibutan. Maliit lang yung kapangyarihan ng Philadelphia Church o Brotherly Love Church eh. Gift of thanks. Kasi kung titignan mo, parang kaliit-liit na kapangyarihan eh. Hindi ka naman mamubuhay ng patay, di ba? Hindi ka naman nagpapalakad ng lumpo. Pero meron kang gift na napakahusay. Yung gift of the Holy Spirit, it keeps the fire burning. Yun yung fuel ng lampara eh. Tayo yung lampara, may oil eh, may Holy Spirit. Kailangan, it keeps the fire burning. Hindi mo pinipigati ang Espiritu Santo. At hindi siya mapipigati kung lagi kang dadaan sa daan na pinadadaan. At si Kristo yung daan na yon, at magagawa mo lang yon kung itinay mo ang sarili mo. Sabi sa Matthew 16:24. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, tanggihan mo yung sarili mo, yung dati mong pagkatao. Kasi nandiyan pa yan eh. Kahit iyan, ipinakuna ng Panginoong Jesus sa krus, nandiyan pa rin ang dati mong pagkatao. Anytime, gusto mo palabasin yan eh. Minsan yan, lumalabas lagi yan eh. Magugulat ka na lang, lumabas. Sabi mo, napakahina mo talaga. Hindi yun yung dati mo eh. Minsan, pag nakikita mo, lumalabas yung dati. Minsan yung iba, nagmumura pa eh. Lumalabas eh. Nung araw, pag nagugulat ako, nagmumura ako eh. Pero ngayon, pag nagugulat ako, ang lumalabas, thanks na eh. Ibig sabihin, unti-unting nababago. Nawawala yung datihang pagkatao. Tanggihan mo ang iyong sarili, huwag mong gagawin yung mga gusto mo. Kaya napakahirap ng Kristiyano eh. Hindi mo gagawin ang gusto mo. Ang gagawin mo yung gusto ng Diyos. Bubuhatin mo yung krus, sabi sa Galatians 6:2.
Magbuhatan kayo ng mga pasan, pasanin ninyo ang kautusan ni Kristo. So yung krus na pinabubuhat dito, yun yung salita ng Diyos. Tsaka ka lang makakasunod. Pag hindi mo tinanggihan ng sarili mo, hindi mo mabubuhat yung krus eh. Bakit? Eh nandun yung sarili mo, ayaw ng sarili natin ng ganun eh. Ayaw ng karnal na tumanggap ng salita ng Diyos. Para sa kanya, ang salita ng Diyos katangahan sa mga karnal. Carnally minded. Kaya pag ikaw naging Kristiyano, naging born again, hindi ka na carnally minded. Nagkakaroon ng ibang kaisipan. Nagbabago na ang espiritu ng iyong pag-iisip. Iniaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. Sumusunod ka na sa lahat ng kalooban ng Diyos. At sinasabi mo sa sarili mo na magpapakabanal-banal ka na. At sa tuwing sinasabi mo yun, talagang mababanal ka. Kasi yun ang gusto mo eh. Kasi sabi ng Diyos, kung ano gusto mo, mangyayari sa iyo eh. If my words abide in you, you abide, ask anything, I will give it to you. Eh, ang gusto mo eh, mabanal eh. Kasi lahat ng pagtuturo papunta sa kabanalan. Lahat ng bilin papunta sa kabanalan. Sabi sa 1 Timothy 1:5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budi sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Kasi may mga Kristiyano paimbabaw ang pananampalataya eh. Kunwari lang, pakitang tao. Pakitang tayo, kita ka ng Diyos. Eh tao, manulugod sa iyo. Hindi natin kailangan kalugdan tayo ng tao. Kailangan kalugdan tayo ng Diyos sa malinis na puso at malinis na budi. Hindi mo niloloko sa sarili mo. Nang i-grafts mo o yapusin mo ang pagiging Kristiyano, niyapos mo lahat. Lahat ng paghihirap dito, lahat ng pag-niyapos mo. At handa kang dumaan doon sa daan na pinadaan hanggang sa manating mo yung promised land. Ang buong purpose natin is 1 Peter 1:9-10. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsipanghula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailangang panahon, itinuro ng Espiritu ni Kristo, na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito, at na ipinihayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan niya ang bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan na nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang bagay na ito binasdan ng mga anghel, isinugo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ang isinugo ang apostol, si Brother Manny. At kung titignan mo ang pagtuturo ni Brother Manny sa pamamagitan ng Espiritu Santo, wala kang makikitang kontra sa Biblia. Lahat ng dekreto, lahat ng ipinatutupad sa ating iglesia ay nanggaling sa Espiritu Santo. Sabi ng Espiritu Santo, nagsasalita ko yung bagay na narinig ko. Yung narinig niyang pinag-usapan ng amatan, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang patotoo ng Espiritu Santo. Kaya yung Word of God, ginawa ito, isinulat, para mabuo na. Para nang sa ganun, hindi tayo maligaw. Kasi ang buhay sa lupa, paikot-ikot eh. Nakakasawa. Miski masarap, magsasawa ka. Kaya kita niyo yung mga mag-aasawang hindi Kristiyano, nagkakasawaan. Diba? Kaya ipinakita ng Panginoon Diyos yun, yung kasalan sa Kanaan, diba? Merong kasalan sa Kana eh. Sabi niya, ibinigay yung sabi nung nandong administrator. Tinawag yung na. Ako'y nagtataka. Sa lahat na natin kong kasalan, ang unang ibinibigay, yung masasarap na alak. Pag lango na yung mga tao, ibinibigay, masasama, hindi nakalata eh. Pero dito sa kasalan ito, mula nung ibigay yung masarap na alak, hanggang ngayon masarap ang alak. Bakit? Si Kristo nagbigay eh. Si Kristo nasa gitna. Kaya sa pag-aasawa, kailangan si Kristo nasa inyo. Kung wala si Kristo, magsasawa kayo sa isa't isa. Eh yun, tinan mo ha, yun eh, hindi pa fermented yun. Kasi ilang minuto lang yun eh. Kumuha ng 6 ng tapayan eh, pinapuno eh. Hindi po dumaan sa distillery yun. Talagang wine yun ang may ginawa ni Kristo. Sabi, napakasarap na alak.
Muna nung unang sa katapusan, masarap. So kung makikita nyo ang pagsasama ng mag-asawa at sarap, pag tunay na Kristiyano yung dalawa, hindi ito nagkakasawaan. Habang tumatagal ito, tumitibay, sumasarap. Pero yung yung hindi Kristiyano, nakita nyo, ilang sandali lang, wala na, hiwalay na, anal na yung marriage. Bakit? Walang nagdidikit eh. Walang Diyos na nagdidikit eh. Walang alak na binigay si Kristo para manatiling masarap yung alak. From the time na uminom yung administrator, sabi niya, ba't ganito? Kasi dami niya na pinanakasalan eh. Kapag may tama na mga tao, pwede mo na ibigay. Gin. hindi na mararamdaman yung lasa. Pero yun, talagang sa simula. Kaya sa mag-asawa, kapag si Kristo ang nasa gitna, sa simula at katapusan, magsasama kayo habang buhay. Kasi sa langit, wala na mag-asawa. Pero magsasama kayo habang buhay, doon magkapatid na. Pero yung pagsasama dito sa lupa, importante. Kaya napaka-importante na ang lalaki at babae ay tunay na Kristiyano pag sila'y naging mag-asawa. Kasi hiwalay sila sa magulang, mabubuhay sila mag-isa. So ito yung hiwaga ni Kristo, sabi ni Pablo. Ang ulo at ang iglesia ay pinagkaisa. Si Kristo at ang iglesia pinagkaisa. Walang pwedeng maghiwalay dito. Mali bang ikaw bang hiwalay kay Kristo? Pero kailanman hindi ka mapaghiwalay kay Kristo. Pero napaka-importante na tayo mag-deny sa sarili. Sabi ng Romans 6:13. Huwag din ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kaliguan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga nasa patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. So nasa iyong pag-aalay eh. If you will deny yourself, take up the cross, iaalay mo yung sarili mo, ang katawan mo, ang buhay mo. Ang lahat-lahat sa'yo, iaalay mo sa Diyos. So, tsaka na makakagawa ng Diyos. Pag hindi natin inalay, hindi makakagawa. Sabi sa Romans. Kaya nga mga kapatid ko, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So pag hindi ka nagbago ng isip, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kasi isip mo pa rin yan eh. Ikaw pa rin ang ulo ng sarili mo. Kasi kailangan na maging ulo mo si Kristo eh. Kaya pag nagbago isip mo, ang magiging isip mo, isip na ni Kristo. So si Kristo na ngayon ang magiging ulo mo, katawan ka niya ngayon. So inialay mo yung katawan mo, sunod-sunuran ka sa ulo. Kasi kung ano sabihin ng ulo, ginagawa ng katawan eh. Hindi naman pwedeng hindi susunod ang katawan sa ulo. Pag sinabi ng ulo, taas ang kamay. Hindi pwedeng hindi tataas ang kamay nun. Kaya kailangan mabago ulo. Kapag ang ulo mo, ulo mo pa rin hanggang ngayon, dati ka pa rin pagkatao. Kaya malalaman mo yan eh, as time goes by. Kasi Kristiyano mo eh. Kung nasusunod mo lahat ng kalooban ng Diyos, ibig sabihin, bago na ulo mo, katawan ka ni Kristo. Nakakatiyak ka ngayon, naligtas ka. Nananatili ka sa ulo. Sabi sa 1 Corinthians 15. Ngayon, ipinapakalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. So, nananatili si Kristong ulo ng katawan mo o ng buhay mo. Huwag mong aalisin si Kristo bilang ulo. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. So, past tense eh, ligtas kayo. Kasi sabi, ang sumasampalataya, maliligtas. Ang sumasampalataya, ibig sabihin, nabubuhay sa aral ni Kristo, maliligtas. Pero kung nanatili ka na talaga, at ang ulo mo talaga si Kristo, ligtas kayo kung mananatili ka lagi. So yung sumasampalataya, araw-araw yun. So araw-araw, pipiliin mong dumaan doon sa daan na pinadadaan sa iyo ng Diyos, para pag dumadaan ka doon, papunta ka doon sa promised land. No one can get through the Father except by me. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos, kundi si Jesus na siya tagapagligtas. So wala. Walang ibang daan.
Ang ginawa ng iba, nag-isip ng mga kanilang idea. Si Jesus Christ, ipanarehas lang kay Confucius, kay Bahay, kay Tao, kay Pi. Sinabi, ganyan na siya, puro sila prophet, si Muhammad. Pupunta sa Diyos yan. Kahit saan dumaan sa Diyos na mapupunta yan eh. Hindi nga eh, mali nga eh. There is only one way. And that is Jesus Christ. No one can get through the Father except by Jesus Christ. Amen.